There are some videos na lumalabas po, if I may share again, na yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly, were transported from their barangays, papunta po doon sa lugar, pinangakuan daw po, nababayaran po sila. At, Nako. Eto na. Oo, pinangakuan daw po pala itong mga gustong mag-rally, no? Na babayaran sila. Ah. 'Di ba? Ngayon, sino yung mahilig magbayad? Kaninong rally 'yun? 'Di ba rally ng mga tanga? Rally ng mga didi shits. 'Di ba? Nagtipon-tipon sila doon. Ginawa na nila yung lahat. Pagtatanungin mo yung iba doon, sir, ano pong pinaglalaban nyo? Wala po. Bakit kayo nandito, sir? Para po sa 500. So, ayan po yung bibigyan natin ng reaction ngayon. Kasi, dyan sa EDSA, nagkakabayaran po sila. Nakuhanan po ito ng video, Abutan, may listahan pa. Okay? Eto, sampal ito sa mga Duterte talaga. Kaya pala ito si Sara Duterte, no? Nang hihingi ng budget, saan mo gagamitin yung budget? Sa mga empleyado ko, no? Kasi concern naman siya, baka matanggal daw sa trabaho yung iba. Kasi nga walang budget. Concern? Para nga ba talaga sa kanila yon? O para sa mga individual na mga rallyista? Na mga nirecruit ninyo? Diba? Baka para doon. Manghihingi ng budget tapos kukuha ng mga tao para mabayaran ng tigpa 500 para magsigaw-sigaw lang doon sa EDSA. Tingnan nyo saan napunta yung mga yung pera ng gobyerno? Nandyan po sa mga tangang didi shits. Okay, ayon dito sa balitang ito, tigpa 500 po, no, ang dapat na ibabayad sa kanila, pero kinurakot din. Alam ko sino nagkurakot. Imbis na 500, naging 200 na lang. Ito, tuloy natin to. Napakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila. Ito, pinangakuan na. Sa lugar, pinangakuan daw po, nababayaran po sila, at napakakainin po. In fact, hampas lupa pala itong mga rallyista na to para lang sa pagkain, pupunta kayo, maninira. Para lang sa 500, pupunta kayo doon, maninira. Ang pinaglalaban yung 500. Imagine. Diba? Pagkahampas lupa talaga nitong mga dutae talaga. Sigaw-sigaw lang kayo doon sigaw. Magkakaroon kayo ng 500. Tapos libre kain. Wow, hampas lupa. Kaya itong ating Vice President, wala na pong ginawang tama yan. May tama diba? Wala pong ginawang tama yan. Anong ginagawa nitong Vice President natin ngayon? Hindi na po nagtatrabaho. Ang ginagawa niya po, puro na paninira sa administration. Bumaba ka na dyan. Mag-resign ka na, Sara Duterte. Mag-resign ka na. Kasi hindi ka nakakatulong sa problema ng... Nagiging problema ka pa ng bansa sakit sa ulo, pinapasahuran yung Vice President. Pinapasahuran tapos wala namang ginagawang trabaho. Tapos nagnanakaw pa, di umano. Ng budget? Ano magiging... Ano yan? Kumbaga itong ating Vice President, palamunin po natin ito. Tayo po yung nagpapalamon dito. Sa ang kapal na muka. Diba? Puro na lang press con. Ang pinapalabas niya doon, sila yung kawawa, pero nagbabanta. Kung hindi ka sabog, hindi ka bangag, Sara Duterte, hindi ka dapat maging ganyan. Hindi ka dapat naninira. Dapat ang nakikita ng mga Pilipino ngayon, nagtatrabaho ka.
Ang tanong dito, nagtatrabaho nga ba? O nagpapasarap lang? Ah. Iba po sa kanila ay nagreklamo dahil allegedly ang pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200 po. Agoy! Narinig nyo yun? Ano ba to? Per day 500 or sa loob ng 3 araw 500 lang? Pero ang ibinigay daw po ay 200 lang. Ah. Kinurakot. Sino ba yung nag-organize niyan? Sino ba yung nag-organize ng rally na yan? Ah. I-comment nyo nga sino yung nag-organize niyan. Matik. Diba? Kaya pala itong mga patay gutom na vlogger, sipag na sipag silang pumunta doon sa EDSA araw-araw. Ginawang panghanap buhay yung EDSA. Ginawang hanap buhay yung EDSA. Ang negosyo nila doon ay ang manira. Kaya pala itong mga hampas lupang patay gutom ng mga hinayupak na vlogger, makikita mo, umagang-umaga pa naka-live na. Diba? Umagang-umaga naka-live na. Diba? Kaya huwag kayong magtaka. Ito yung mga individual nga dyan ng mga tangang matanda na pumunta dyan sa EDSA binayaran. Paano pa kaya yung mga vlogger dyan? Oh. Diba? Baka kinontrata sila eh. Oh. Kung ang mga individual na Pilipino na hindi nga vlogger yan binabayaran ng mga dutae, papaano pa kaya itong mga vlogger na to? Diba? Kaya pala ang sipag nila. Nagsama-sama ang mga tanga doon. Lalo na yung si Tropang Bisaya. Lalo na yon, yung bangag na yon. Yung thumbnail niya doon, libo-libong tao daw yung nandun. Pero kung titingnan mo sa video niya, hundreds lang. KO! Sinungaling eh. Diba? Kasi kung ito kung hindi po sila magbabayad, naku, lalangawin po talaga sila. Oo. Tingnan nyo may matanda na binigyan natin ng reaksyon nung nakaraan, isang matanda nagigil kay PBBM. Ang layo ng lugar niya, pero nakarating doon sa EDSA. Kung titingnan mo, wala namang pera. Ampas lupa naman ng tanga. Pero bakit nakarating doon? Sino yung nag-provide sa kanya ng pamasahe at pagkain? Yun yung tanong. Diba? Tuloy natin. Diyan po, it was documented. Di ko alam kung sino po yung nagpalabas nito. We just want to share it with you po. Ito po yung isang tao na nagsasabi. Yan yung tao. Yung nagreklamo yata kasi 200 lang yung binigay sa kanya. Kung sino man tong tao na to, isa po ito sa nagamit. At itong tao na to walang pakialam sa bansa. Lalo niyang pinapalubog yung bansa. Kasi nagpapagamit ang tangang matandang ito eh. Diba? Wala akong awa sa mga matatanda kung kayo naman ay basta kumita lang kayo kahit masira yung ating bansa. Basta mabayaran kayo, okay na kahit masira yung bansa natin. Hindi ko po nire-respeto yung mga tangang matandang katulad niyan. Hindi po. Diba? Paano mo re-respetuhin yung sisira ng bansa? Lakas. Ito po yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila ng kanilang mga barangay para pumunta doon at mamaya ipapakita din parang may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng 200. Nagkakabayar na. Diba? May resibo pa pala. Sana all. Sige, tuloy natin. Medyo pasensya na, medyo malabo yung audio Oo. Siya nga naman, nag-effort sila pumunta dyan para lang magsigaw-sigaw ng parisahin yung Pangulo. Diba? Para magsigaw-sigaw ng dutae. Tapos, 200 lang yung matatanggap. Kayo naman talaga. Diba?
Sablay na naman ng mga dutahe dito. Dapat hindi nyo na tinatakpan yung mukha niyan eh. Diba? Hindi na dapat tinatakpan yan kasi lumabas na yan sa social media eh. Hindi ko alam ba't nila tinatakpan. Ayun may t-shirt sila naka-green We were just providing you this po, mamaya po. Ang sinasabi lang po ng tao na ito, may mga kapitbahay po sila, in-invite po sila na pumunta po dito sa lugar na ito, sa EDSA, particularly for 3 days with a commitment na babayaran po sila. Yung ibang videos pa na binigay sa akin. Klaro po yan Kumbaga siguro binahay-bahay sila. Sasama ka ba? Magrarally tayo doon. Libre pagkain. 3 araw lang naman tayo eh. Libre pagkain. Tapos 500 pa. Hindi ko lang alam kung 500 per day or 500 sa 3 araw. Pero ang masakit dyan, 200 lang pala. 200 lang yung natanggap. Anong tawag doon? Karma. Kinarma ka kasi ang nasa isipan mo. Sige, sasama ako dyan para sa pera. Bahala masira yung ating bansa. Diba? Pinarma ang matanda. Kita natin. Ito po yung nililista po yung mga pangalan po nila. Ang dami Nakapalibot yung mga hampas lupa Alam nyo, tayo, okay lang po na wala tayong pera. Okay lang yun. Diba? Na nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw, kahit okay lang yun. Pero yung gagawa ka ng hakbang or susuporta ka sa mga mapanirang tao, iba na yung tawag dun hampas lupa. Okay lang po na maging hampas lupa ka basta marangal yung ginagawa mo. Diba? Okay lang po yun. Pero yung hampas lupa ka tapos naninira ka pa, putang ina talaga. Diba? Nakapala na ng mukha yan. Nililista po nung binibigyan na abutan po sila allegedly ng mga kinumit po sa kanila po na pera po na yung una daw po allegedly ay 500 daw po yung pinangako sa kanila, but it turned out doon hayahay yung dyan, hayahay yung mga nag-recruit. Alam mo kasi sa mga ganyan, i-recruit ka nila o sasama ka ba ganito ganyan. Hayahay po sila yung nag-recruit. Makinig kayo yung mga sumasama sa rally ng mga bayaran Pag ni-recruit ka, sasabihin sa'yo, babayaran ka namin 500, ganito ganyan, sasama ka ba? Jackpot po ang nagre-recruit dyan kasi per head po, meron silang kinikita sa inyo. O halimbawa, ang bayad pala dyan, 1,000 isang tao. Di hinati niya ngayon, sa kanya na yung 500. 500 na lang makakarating sa'yo. Tapos, may isa pa. Naging 200 na lang. Kayo, nagamit kayo, pumunta kayo dyan, napagod kayo, nagutom kayo, di ba? Dahil sumama-sama kayo sa mga kabubuhan nila. Yun. Nagamit kayo, nagpagamit din kasi kayo para sa halagang 500 lang. Di ba? Asan yung utak nyo? Sige nga. Kung titingnan mo naman yung mga tao dyan, wala namang pera yan Mukhang hirap pa nga sa pamasahe yan Pero bakit nakarating? Diba? Kasi nga, provided sila ng pwedeng sasakyan. Nagsama-sama sila, isang sasakyan, provided sila. Diba? Tuloy natin to.
po sa ito po, ipapakita po natin itong yung logbook po na yan. Yan po, medyo pinilabuan lang namin yung mga pangalan po, nakalagay po dyan 200 po. So, isa-isa pong ibinigay. So, yan po, hindi po galing sa amin yan. Nakita lang po namin yan, kumakalat po sa social media. Grabe, may listahan pa. Iba talaga to si Sarah. Kaya pala nag-e-effort na makakuha ng pondo or budget para gamitin nila sa kasamaan. Pambayad sa mga individual na reliyista. 'Di ba? Kaya pala. Kaya yung sasabihin niyo na para sa mga Pilipino, para sa mga empleyado, hindi po totoo 'yan. Wala namang puso 'yan eh. Si Sarah, wala pong wala pong puso 'yan. 'Di ba? Ang iniisip lang 'yan, sarili lang nila. 'Di ba? And then gagamitin yung mga maliliit na tao. KO. So I'm not sure po kung ito po, if you are referring to the same scheme po kung bakit naandun po sila without demeaning po yung purpose and meaning po ng mga tao po na nandoon. Sana naman again, we don't want to prejudge po yung mga kababayan po natin dito na napangakuan at na nagamit po for their own vested interest po. Nagamit. Ito yung tangina, nakapila yung mga bayaran, Kaya, ito uulitin ko po. Yung mga individual nga na yan, hindi naman vlogger yung mga yan, na-recruit lang sila, nabayaran sila. Paano pa kaya yung mga vlogger ni Digunggong? Kaya effort na effort. Pupunta dun sa rally. 'Di ba? Magra-rally sila. Umagang-umaga, alas 5 pa lang, alas 6. Minsan, alas 4, naka-live na. Yung iba, wala pang ligo. Wala pang tulog. 3 araw, 2 araw, 1 araw walang ligo. Kaya nagkaroon sila dyan ng kilikili power. Hindi na po people power, kilikili power na. Nag-effort sila. 'Di ba? Nag-effort sila kasi may binibigay sa kanila eh. 'Di ba? Yun po yun. Ito. Katulad nito. Tingnan nyo. Binubudol yung mga supporter nila. Itong na to, prinsesa. Pero may itlog naman. Binubudol po yung kanilang mga supporter. Babasahin ko po sa inyo, sabi niya. Ito po ang joint account ng EDSA Friday Group. Bank name BDO, account name Grace Q, Sharim and Nelson Guzamanos. Ayan, account number meron ding mga GCash. Ayan, ang nambubudol ay si Maui. Nang hihingi, nang hut-hut sa mga supporter nila. Diba? Eto bayad na nga kayo mga vlogger kayo. Bayad kayo Bayad kayo. Tapos ngayon, manghihingi pa kayo ng GCash sa mga supporter ninyo. Grabe ng pambubudol yan. Diba princess yung pangalan mo? Princess Maui? Or ano bang sa Bisaya pa, Maui? Diba prinsesa ka? Dapat may pera ka. Pinost pa talaga Diba? Bayad na nga sila. Bayad na sila. Pinagkakitaan pa nila yung issue dyan sa EDSA, sa channel nila. Diba? Nang hihingi pa ng pa-GCash, may mga remittance pa, abay, sarap ng buhay. Ang kawawa po dyan, yung mga Pilipino na nauto ng mga to. Yung mga supporter nilang nauto ng mga to. Pero dito, kami, nag-ano ba kami? Naglalatag ba kami ng mga GCash, mga accounts? Wala. Hindi kami nanghihingi ng pera sa mga viewers namin. Except lang kay Bagtet.
Kasi yan talaga, hinuhut-hutan niya yung mga viewers niya. Oo. Nanlilimos siya para ibulsa. Okay? Iba siya. Iba po kami. Except kay Bagtit, ha. May social pa nga yan, eh. May pa-PayPal pa, eh. Diba? Nanghihingi, itutulong ko nun niya. Itutulong ko nun niya sa mga nangangailangan. Ikaw nga, matindi nga yung pangangailangan mo. Ikaw yung dapat tulungan. Diba? Wala talaga, bangag. O, tingnan nyo, ha. O, pinost niya. Nakapin po yan sa kanyang YouTube channel, sa isang video niya. Yan yung mga detalye kung saan daw kayo magpapadala ng pera. Diba? Ito mo yung pambubudol na yan, eh. Oh. Ay, congrats sa mga uto-uto. Diba? Basta kami dito, hindi namin ginagawa yan. Except lang dito kay Bagtit. Ha? Kasi ito si Bagtit, talagang pinipirahan niya yung mga viewers niya. Diba? Wala si Bagtit, eh. Sinuot mo na lahat-lahat yung flag ng bansa para lang magpapansin ka na makamarkus ka. Pero wala pa rin naniwala sa'yo. Kasi kilala ka na ng tao. Nabudol ka. Diba? Wala po akong sasantuhin dito. Pag mali, mali. Pag budol ka, budol ka. Ha? Wala akong, kahit sino ka pa dyan. Pag napansin kita, kawawa ka. So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. At huwag kalimutang mag-like, share ang video na to, and also ring the notification bell para maging updated po kayo sa mga uploads natin. So, yun mga pre. So, kung hindi pa po na-ring yung notification bell, so madali lang po yan. Click nyo lang po yung subscribe and then all. Okay? Para every time na meron tayong live, meron tayong premiere, ito po ay mag-notify sa inyong mga cellphone. Okay? So, ganun lang po. Ito po yung main channel ko, Ballpoint Man. Merong 114k subscriber. Okay? So, yun po, no? Pinapakita ko lang kung paano i-ring yung notification bell. Okay? So, salamat po sa mga sumama sa ating live ngayon. At abang-abangan nyo. Pasensya na po. Wala po tayong live pala ngayon. Okay? Video po ito, hindi po live. Pasensya na po. Wala po tayong live ngayon dahil may mga inasikaso lang po tayo ngayong araw na to. Pero abangan nyo po bukas, okay, may live po tayo. At mamaya abangan nyo, may video po tayo na i-upload. Nako, sunog na naman mamaya ang mga kulangot na mga DD shits. So, ayun lang muna yung ating video mga pre. Ingat-ingat guys, and bye-bye.